Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Biyernes mga Lodi. At grabe no, sakto yung TA natin kanina. Sino nga sumabay? Mga idol. Kaya lang umalis kasi ako, matin ako ng ng birthday. Birthday ng bata, no? So sinama ko si Boy WhatsApp. At bago ako umalis, pinrapit ko na yung trade ko kanina mga Lodi, no? So kung titignan nyo dito, eto yung kaninang sabi ko, makukuha yung liquidity kung sino yung mga nakasabay dyan. And then, bumagsak nga siya dito and then nag-position tayo. And then, kinuha ko siya dito. Grabe ngayon, kung sino sumabay. Tapos, tingnan nyo, saan yung position natin. Ayan. 56, no? Simula dito hanggang dito. Ayan yung ating nakuha dyan. Saan yung natin dyan? Saan ito? Ayan, no? From this to this. Naglong tayo. Kita nyo? Mga idol. So ngayon, pero ito pang malupit dyan, mga idol. Sakto yung, wala pa nga sa 50% kasi umangat pa eh. Kung titignan nyo yan kanina, ayan. Ako, kinuha ko talaga yung dulo eh. Nakadiin ako eh. Ayan ha. Kita nyo mga idol Saan yung niya, saan yung binaba niya? 50% din, di ba? Kita nyo? Di ba? So, nag-bounce siya ng 50%. And then lumipad ulit. Dalawang beses pa, double bottom, hindi naman. So, dalawang beses, no? Nauntog na siya sa 50% and then lumipad na siya ngayon. Kung sino yung mga nakaposition dyan, kanina, congratulations agad sa inyo, mga idol. Kung hindi ko kinuha yun, siguro mga nasa 90 o 80 na yun, 80 USDT, yung ating profit ngayon. Pero okay lang yun, mga lods. So, nasa 371 na tayo ngayon. Mga Lodi, magpo 400 na. Nako, magdadalawang bodega na to. Mga hindi, pero kailangan ko rin mag-out ng pera ngayon kasi may lakad kami bukas. So malamang mababawasan talaga tong aking profit dyan, mga idol. No? So mamaya basa tayo ng comment ngayon pala ngayon. So mag-news muna tayo, mabilis lang to. Mga idol, malupit yung mga news natin. Punta tayo dito muna sa ating YGG. So ito, nung isang araw pa tong news, kaya lang hindi ko nabasa. So Grab explores Web3 wallet and stablecoin payments. So ngayon, sabi nga, di ba, gagawin na ng sa Pilipinas yung stablecoin na yung sasahurin ng mga Pinoy, which is yung PHPC. Yun sa tingin ko, it's either PHPC or dollar. No? Pero sa tingin ko, PHPC kasi syempre peso. No? Sa peso tayo. So ngayon, yung mga Grab, siguro Grab lang yung pinakita dito, pero kasali rin yung Lalamove, Move It, Angka, siguro mga ganun. Pwede na silang tumanggap, no, o mag-accept ng stablecoin, which is yung PHPC, mga idol, no, which is ang ganda nun. Mga Lodi, wala nang labas-labas pera. Hindi mo na kailangan scan. Alam niyo, meron ako na ito pala. Hindi ko lang na-save yung news na yon, pero kasi sa TikTok ko napanood yun sa cellphone ko, kaya hindi ko na kanina yun eh. Abang nandun ako sa birthday, nakita ko, meron pala mga QR code, mga Lodi na scam, no? Rerekta sa mo, sa bank account mo. Meron ako napanood, pero which is hindi naman dito sa Pilipinas. Nagbabayad siya ng gas, nagpagas siya eh. Tapos nakalagay doon QR code, pwede ka i-scan mo yung QR code doon sa mismong gas station. At pina-scan sa kanya nung boy, no? Yung crew ng gas station. Pag-scan niya, rumekta sa bank account niya, ang lupit eh. Sabi niya gano'n. Ano to? Parang ganun siya, iba kasi ibang bansa. Ano to? Doon ko na-realize mga idol na hindi rin pala ganun kadali, no? Kapag scan na lang o online. Kasi ganun na yung magiging niya eh. Yung system para may sahang ka. 'Di ba? May sahang ka, yung papakita sa yung QR code, hindi yun mismo dun sa binabayaran mo. 'Di ba? Pero siguro may mga confirmation pa yun, I don't know. Nagulat lang ako doon sa napanood ko kanina kasi may ganun talaga na pag in-scan mo, rumekta sa bank account mismo nung tao. Mga Lodi, no? Nung tao, sabi ko, lupit nun, no? Kung mag-a-adapt tayo ng ganito, magkakaroon tayo ng tawag dito, cashless, no? Yung baga, puro online tayo transaction, mahirap pala yung mga ganun. No, QR code, no? Delikado, mga lalo na pag nagmamadali ka, hindi mo alam, no?
So pero ito, siguro hindi naman nangyayari sa atin 'yon, I don't know. Pero goods to mga Lodi na inadapt na, no? Ina-adapt na ng mga ganitong. Kasi syempre ito pang araw-araw to mga idol. Maraming Pinoy, maraming tao, hindi lang Pinoy, maraming tao ang nag-grab food, no? Nag-aangkas, nagmumubid, naglalalamove, hindi kung ano pa yan. Mga idol, which is ito less hassle, no? Kumbaga option. Meron ka ng option, pwede kang mag-cash o pwede kang magbayad ng stablecoin, which is napakaganda nun, mga idol, 'di ba? So, ang lupit mga idol. Sabi dito, under sign o MOU with StraightX, Grab will explore creating Web3 wallets and stablecoins-based settlement layer for Asia. The initiative aims to develop a Web3-enabled wallet within the Grab app and stablecoin-based payment network. This new Web3 payment network could solve mass efficiencies across Southeast Asia, where the cost of cross-border remittance remain high. 'Di ba? So, ang lupit niyan. Tapos, eto mga Lodi, meron akong account nito, GoTime. May mga nagtatanong kasi, isa to sa mga di ba, kunyari, ilang beses natin na topic to, yung nagsabi nyo, Jeblo, paano yan kapag magpa-profit na tayo? Kumbaga, gusto mo nang mag-profit ng malaki sa crypto, kumbaga, nag-uptrend na, nag-bull market na, gusto mo na mag-profit, saan pinakamabilis, no, mga ganyan. So, ayun yung pinakamalaking question minsan, no? Kasi hindi ka pwedeng mag-out ng sobrang laki agad, no? Kunyari, mga 10 million agad, walang gano'n na tayo. Hindi pa ako sure, hindi ko alam, hindi pa natin na-experience yun, Pero syempre, merong mga bangko na sinasuggest na nagawa ko na, kaya lang maliit lang naman yung kinuha ko dun sa Union Bank, mga idol. Etong GoTime, isa to sa mga goods. Ang alam ko lang sa Pilipinas lalo na kasi regulated to Regulated to sa Pilipinas mga idol Ibig sabihin, goods to, 'di ba? Yung GoTime Bank. Alam ko nag-register na, may account kami dito ginawa ni Bossing, ni boss sa akin, ginawa niya, pero hindi pa namin nagagamit. Kung sino mga gumagamit nito, pwede nyo i-share sa comment section kung ano yung experience nyo Kasi, ito si Jerome, sabi niya rito, ginagamit ko yan, ginagamit ko naman. Mas okay naman to kumpara sa animal na, grabe, sa animal na coin PH na ilalak yung account mo. Sama mo pa yung GCash na halos 10% yung kaltas sa'yo sa crypto. So sa sinasabi nila mas maganda daw to kaysa sa GCash. Ito sabi Ayan, meron na ako na itong account pero si boss may hawak tsaka hindi pa namin ginagamit. Pero good news to mga idol kasi dumadami na yung users nila o yung customer nila. Crypto Ready Digital Bank GoTime reached 8 million customers, up to 16% from 2025. The Philippine giant is targeting to add 3 million customers in 2026, bringing its customer base to 11 to 12 million. The company could reach profitability by 2027. GoTime has been aggressive with its tech offerings. The digital bank launches its crypto offering Go Crypto last month. Yung Go Crypto parang yung sa GCash din to di ba yung GCrypto? And its integration with Google Pay this November. So, nag-upgrade din sila mga idol, no? Meron na sila ngayon Go Crypto. Tas kumbaga meron kayong option mga idol, no? Kung Union Bank, I don't know sa iba. Aralin ko pa kasi usually ang iniisip ko kasi ngayon pag nag-profit ako hindi ko naman nilalabas kasi bukod sa onti lang naman yon mga idol gusto kong i-invest yun sa next cycle. Ganun yung iniisip ko, no? So kayo siguro i-share nyo sa amin sa comment section kung paano nyo tinake profit yung mga milyones nyo dyan. I-share nyo mga lads So ito Bitcoin, Strike CEO Jack Mallers said they will buy over $60 billion worth of Bitcoin. We wanna be the largest holder of Bitcoin. So nag-aagawa na sila dyan. Pati si Michael Saylor gusto rin yan. Pati yung China gusto rin yan. Maraming may gusto na sila ang pinakamaraming may hawak na Bitcoin sa buong mundo. So good luck po Jack Mallers mga idol. No, kaya lang ito kasi kontra to sa XRP mga idol hindi niya love yung XRP. Hindi ko alam kung bakit. Former PayPal president said it's only a matter of time Bitcoin hits $1.3 million
and surpasses gold. Nako, grabe naman si PayPal former president, mga idol, no? Ang dami nag-expect ngayon. Actually, ang dami nagsasabi ngayon na Bitcoin is napakalupit. No? Bitcoin, ang dami nag-hype ngayon, no? Mga kilalang tao, mga CEO, anak ni Trump, no? Mga developers na sinasabi nila na Bitcoin will be ganito, ganyan, millions, billions. Pero walang nangyayaring update sa Bitcoin, 'di ba? Ngayon, sa XRP naman, ang daming good news. Pero good news lang, hindi naman umangat yung coins. Mga idol, no? So, meron akong nararamdamang mali eh. Meron akong sa feeling ko mali itong nangyayari na to eh. Merong manipulation na malupit eh, kaya ganun yung nangyayari. Bakit nila hinahype si Bitcoin? Kasi parang dahil ba wala nang bumibili? No? Post kayo ng post ng ganito, ng ganyan. Diba? Kasi mahal na, dahil nang bumibili. Yung mga gusto albawa ikaw, bago ka, tatanungin kita, bago ka sa crypto, gusto mo mag-profit, Bitcoin ba yung bibilin mo? Common sense lang mga idol. Magkano ba Bitcoin ngayon? 91,000, 90,000? Check natin. Bilisan mo, napapahiya si Jeblo. $91.5 thousand mga idol. Nasa 6 million to, parang something ganun. Dito ka ba mag-i-invest? Kung gusto mo mag-profit ngayong cycle, mga idol, kung umabot man yan ng 200 o 300,000 ngayong cycle, nag 3x lang yung iyong kaperahan. Nag 3x lang siya, di ba? Kung meron kang 100,000, nag 300,000. Ganun. Di ba? Pero kung ilalagay mo siya sa mga coins na may chance mag 5x, 10x, or 20x, which is yung mga maliliit yung price, maliliit yung market cap, di ba? Aralin mo nga lang kung ano yung mga yun. Kung ano sa tingin mo yung mga magpa 5 to 10x. Di ba mas maganda yung ganun? So, ang naisip ko ngayon, hinahype nila si Bitcoin. Mga lods. Ngayon, pero kung titignan mo yung takbo ng crypto space, ang parang nakaka-hype is si XRP kasi ang dami na papalapit na yung ang daming good news sa kanya, tas yung mga ETF niya ipapasa na, tas yung Clarity Act kasama siya sa makikinabang dun. So, I'm not a financial advisor mga lodi. Do your own research. Huwag kayong masahin para bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Kumbaga, ginagawan ko lang ng sense yung mga nangyayari ngayon dito sa space. No? So, ayan Pero syempre, bully sa Bitcoin kasi pag si Bitcoin lumilipad, nasasama naman lahat mga lodi. Kaya nga sabi ko, mas maganda na hindi na sumabay si XRP dyan sa galaw ng Bitcoin, which is baka malayo pang beses, no? Ay malayo pang panahon. Hindi ko alam kung ngayon na o hindi. Siguro hindi pala malayong panahon. Konti pa, no? Michael Saylor's strategy has been denied na naman mga idol, no? Denied the S&P 500 inclusion again. S&P is going to have fun staying standard and poor. So tablado, alam ko natanggal sila eh. Pero meron ulit decision daw sa December, na ayan mga lodi. Which is pag umangat si Bitcoin, malamang makakapasok na naman yan. Ganun lang naman yan eh. Ito si Oscar. Sabi ni Oscar mga lodi, they really want all XRP before retail comes in. I'm XRP loaded and new, sabi niya rito. Parang yung mga big institution mga lodi, sa totoo lang kahit paulit-ulit tayo, ganun kasi talaga yung parang nangyayari. Inuubos na nila yung XRP sa mga crypto exchange. Ito yung last natin, tingnan nyo. XRP reserve on Binance is draining fast. Binance XRP reserve sharply declined from 3 billion to 2.7 billion token between early October and late November, signaling a decisive pace mga idol, no? So 10% nakalagay dito. Grabe, no? So ibig sabihin yung Binance parang nauubusan na ng XRP o kunti-kunti nang nauubos mga idol. Kung kayo tatanungin mga lods, no? Yung OTC kasi yung OTC kasi yung over the counter, ibig sabihin nun mga lods, no? Yung mga institution, mga whales na malulupit, dun sila bumibili para hindi nila maramdaman yung volatility sa crypto exchange sa market. Dun sila mismo bibili sa over the counter, 'di ba? Ang problema mga lodi,
dahil naaprobahan yung Grayscale, yung Franklin Templeton, bumili na sila sa OTC at nauubos na yung nasa OTC. Ngayon, papasok pa marami pang papasok Marami pang mag-a-apply ng ETF. So, ang rekta lahat yun sa OTC. Sabi nga ni Jake Clapper, di ba? Wala nang masyadong XRP sa OTC. So, once na maubos na yung mga yun nandun sa pool, mga idol, ererekta na sila sa crypto exchange. Ayun yung sinasabi na supply shock. Once na mangyari yun, saan sila kukuha ng XRP, yung mga nag-apply ng ETF. So, ayun yung hinihintay natin na mangyari, mga idol, no? Grabe. So, eto, tignan natin. Basa lang tayo ng konti. Ayan. Tanggalin natin. Pampagulo yan. So, ngayon, titignan na natin ito. Check ko nga. Yan. Hindi rin no? Konti lang mga idol Ito, pag mga ganito. Siyempre, titignan mo dyan. Ito, tignan mo yung RSI, mga lodi. So, may chance na bumaba siya. May chance din naman na hindi. Kasi may chance din na umangat pa siya na? Ayan, tulad nito, umangat pa siya. Pero nandito na siya sa, kumbaga, malapit na siyang mag-oversold. Parang ganun, no? Ay, hindi. Basta. Marami nang bumibili, mga lods, no? So, magbebenta na yung iba, parang ganun. So, kung titignan mo to, mga idol, kung titignan mo yung tsura ng chart na yan, parang ang sunod na galaw niya na is downtrend na, no? Downtrend na. Parang ganun kasi ito na yan, sa 15 minute time frame. So 1 minute tayo. 1 minute naman talaga yung galawan ni Jeblo mga idol Ngayon dito sa 1 minute, ang pwedeng mangyari diyan is taragis kasi 50%. Doon na naman tayo mga idol. So pwede siyang bumaba hanggang dito. Ano ba to? 2.2. So pwede siyang bumaba ng 2.2. Ganito ang mangyayari dyan. 50-50 yan pagdating niya dyan. Sabi ko nga, ang 50% is good to buy and good to sell. So kung naka-short ka dito sa taas, pag tumama yan dito, pwede mo na ibenta yung panalo mo sa short. Di ba? So kasi, pero tignan mo pa rin. Kasi dalawa yung pwedeng mangyari. Sabi ko, it's either magbabounce siya dyan sa 50% or mabibreak niya to. Or pwede rin namang, pagbaba niya rito, kunin niya yung liquidity dito pa. Ayan, dito sa dalawa na yan. Kunin niya yung liquidity dyan, pwede niyang babain yan. Pagkakuha niya, saka siya magbabounce ulit. Or pwede pa siya magtagal dito bago bumasag doon. Ayun, ganun yung ating nakikita dyan, mga lords, na? Grabe. So, basa tayo ng comment. Grabe, marami atang nanalo. Kasi marami nag-comment sa akin na sa nangyari sa treaty nila Si Brian Remigio. Boss Jeff, good evening. Still believing na meron pa ring pump by this December at dami ng good news. Hindi ko lang alam doon sa isang tito napaka-bearish. Alam ko naman na paniniwala niya yon. Hindi ko lang gusto yung dinamay pa niya yung mga content creator na bullish daw at naniniwala na may bull market pa. So sad. Alam nyo, kanya-kanya naman yan, mga idol, no? Tsaka, kaya nga, kung long term ka, wala namang problema doon, mga lods, no? Ngayon, kung bearish ka, edi mag-short ka, ganun lang yun, Kung tayo kasi, mga idol, is parang, lang tayo, nang ma-micro lang tayo, nang ma-micro lang tayo, Kumbaga, pag nakita natin na may chance, ayan na siya, may chance,
Tagti-trade tayo, mga lodi, ganun lang, no? Titrade lang natin, tas bodega. Trade tas bodega. No, kung ano man kasi yung market mahiwaga yan, mga idol. Kasi minsan may kita mo bullish yan, tas minsan may kita mo bearish yan. Di ba? So, nagkakaroon tayo ng iba-iba. No, kasi syempre, makikita mo yung pinaka buod niyan kapag sinusum out mo na eh. No? O, zoom out natin sa one day. Tignan niyo yung ibang-iba kasi yung chart ng one day. O, ayan ha. Okay, nga tad-tad. Hanggang dyan lang. Marami akong trade dito, ba't di pinapakita? Ano yun, tambak na. O, ayan, di ba? So, dito, buhay pa rin yung ano ko. Oh. Dito, tambak na. Ay, tambak tuloy. Iba na yung itsura. Di ba? Dito kasi, pag tinignan ko to mga idol, etong 2.6, nako, pwedeng marating yan 2.6 na yan eh, mga lodi. Pero kapag dyan, napakalakas na resistance nito mga idol. Pwede niyang pigilan yung ano diyan paglipad. Pero sa tingin ko sa mga mangyayari ngayon medyo malakas din naman yung market. So pwede siya mauntog diyan or tagusin niya yan, no? Pag nauntog siya diyan, dire-diretso na naman siya diyan, bababa na naman siya. Ilang beses niya sigurong tatry untugin yan. Pero once na makawala na siya diyan, mga lodi, doon na yan. Nako, doon na yan, mga lods. Ako, mga idol, normal lang naman na iba-iba yung tingin ng mga content creator eh. Lalong-lalo na sa trading. No, iba-iba yan, mga lods, no. At wala akong ano doon, wala akong masamang ano doon. Kasi malalaman mo naman niya kung panalo sila o hindi eh. Mga lods eh. Una isa lang naman kung ba tayo nag-crypto eh. Nag-crypto tayo para mag-profit. No, which is for me hindi naman sa pagkaano pero medyo lamang yung trade ko, no? Na panalo lang. Ng konti lang naman, mga lodi. Kumpara mo dati last year. Ngayong taon medyo goods yung trading ko ngayon. Pero yung mga nakaraan 22, 23, 24, nako po, charagis yan, sabi ko sa inyo. Lagi akong ubos, lagi akong talo, wala akong silbi, wala akong kwentang trader. Pero ngayon, medyo ano na tayo, medyo nakakapag-isip na tayo ng konti. No? Nare-relax na natin yung sarili natin bago tayo sumabak ulit. No, ayan, no? At kung meron man silang mga opinion, goods naman yun, mga lodi. No? At least meron kayong option, meron kayong pagpipilian. Deo Big, idol, ask ko lang kung gaano katagal ang bawat trade mo or average tagal ng bawat trade mo. Depende, idol eh. Tulad nyan. Kanina lang ako nag-position dito. Tapos nag-take profit na ako dito kasi may lakad ako. Ngayon kasi mga idol, dahil nga nakadiin ako ngayon, gusto ko magbodega ng mga panalo ko. Hindi ko iniiwan yung trade ko. No, kasi pag aalis ako, kunin ko niya, mamaya lang ulit magte-trade pagbalik ko. Ganun din pag matutulog ako. Mga lods, no, kapag tulog na ako, tatanggalin ko na lahat ng trade ko or lalagyan ko ng lock profit or stop loss and then tulog na ako para maimbing tulog ko. Hindi ko siya iiwanan ng yung babantayan. Nako, nakakaano yun. Ilang beses ko nang ginawa yun at nakaka-stress yun, mga lods. Ganun lang. Wala namang specific time or something, mga lodi. Wala na yung 4-year cycle. If ever meron man, hindi masusunod sa XRP. Baka dun siya mag-peak kung kailan bear market. Hindi naman namimili ang tiyempo ng ETF at adoption. Ang ETF kasi, mga lodi, is slow mo yan. Slow mo, no? Kumbaga, pag nag-play siya, hindi siya yung isang flip the switch. Ang sa tingin ko magpapa-flip the switch sa XRP, yung sa bank, tsaka yung sa SWIFT. Ayun. Pero yung ETF, positive news, good news yun sa akin eh. But sa tingin ko, for long term yun. Unti-unti siyang tumataas dahil sa ETF, mga lodi, no? Libreng signal talaga sa iyo, Lord. Salamat sa profit sa loob ng 3 months na pagsabay. Oy, grabe, congratulations sa iyo, Lace Play. No? Libre, ba't libre? May bayad, nagbabayad ba kayo sa signal? May bayad ba yan? Ba't ako walang bayad? Alam niyo yung mga nabalita dati na sa Crypto King, yung nagsibigay ng signal, nag-i-invest.
Ito sabihin ko sa inyo, kung gusto niyo matuto kahit papaano ng trading, mag-trade kayo. Meron naman demo trading eh. Pwede kayo mag-aral doon. Ngayon, kung maglalabas kayo ng pera nyo, babaan nyo lang yung leverage nyo at yung margin nyo. Tapos try nyo mag-trade. No? Doon, maaasa na kayo dyan. Pero hindi kayo laging huwag nyo asahan na mananalo kayo mga idol ha. Ang tawag nila dyan, tuition fee. Pag natatalo kayo, ayun yung tuition fee nyo para matuto. Mga lods, ilang beses nyo mararamdaman yung profit na naging bato pa. Diba? Naging lesson learned pa, profit na naging lesson learned pa. Ilang beses nyo yung mararanasan. Pero, sabi nga, wag na kayong magpa-trade sa iba para kumita mga idol. Kasi mas maganda kayo yung natututo. Hindi sila, mga lods, no? So, ayun. Elmer TV, shoutout sa'yo. Si Lace Play, shoutout sa'yo. Si General Everything, mas mahal sa Lazada at Shopee, yung cold wallet lods. O, diba? Idol, saan ka nag-aaral mag-trade? Dito lang. Wala. Pero ito seryoso. Hindi naman talaga ako nag-aaral mag-trade. Ang nangyari lang sa akin nung una, nagka-copy trading ako. Nag-copy trade ako sa BitGet. Tinitignan ko yung trader kung kailan siya nag-position, kung kailan siya nag-out, gano'n. Tinitignan ko siya. And then, natuto rin ako kay KGX. Kaya yung si KGX. Type nyo KGX. Meron, yun. Natuto ako kay KGX. And then, kay Boss Robo. No, si Boss Robo medyo malaki na tulong sa akin nun kasi ang dami ko natutunan sa kanya sa totoo lang. Kasi si Boss Robo nagla-live 'yon ng trade. So, live mo siya makikita nagte-trade, live mo siya makikita nagpo-position, live mo siya makikita nag-i-stop loss, live mo siya makikita magte-take profit, nagte-trailing. Alam niyo yung trailing? Yung trailing yung kumbaga umaangat ka, 'di ba? Umaangat yung asset mo. Sinusundan mo lang siya ng sinusundan ng lock profit, no? So, marami akong natutunan doon, lalo na kay Boss Robo. So, shoutout sa kay Boss Robo. Lagi kong sinasabi yun eh. Kasi ayun naman talaga yung totoo, mga lods, no? Maraming nagsasabi na guru sila, maraming nagsasabi na nagbebenta ng mga kung anik-anik nila. Pero, eto natandaan nyo, lahat ng binibenta nila may kita mo sa YouTube lahat yun, mga idol. May kita mo yun, promise. Kasi at the end of the day, wala ka namang ibang kalaban dyan kundi yung emotions mo, yung mga lods eh. Kung paano mo i-handle yung trade. Ayun yung pinaka solid doon na kailangan mo matutunan, mga lodi. Yung kailangan meron kang plano, strategy. Hindi yung kapag nag-pump na, nagiging greedy ka. Ganito kailangan. Kunyari, ang target mo lang $100. Taka na, nag-120 na. Mag-150 yan. Sige, mag-150 pa yan. 1 nga lang, 100 nga lang yung mo, target mo, nag-120 na. Pero nagiging greedy ka pa rin. Gusto mo pa 150. Ano ka? Yung mga official ng gobyerno ng Pilipinas. Yan, mga greediness. Diba? So, dapat meron kang strategy, mga lodi. Lock profit mo na dun. Lock mo na dun. No? So, angat mo lang. Trailing ka na pagka ganun eh. Ayan, si Albert, ipon na lang ulit tayo. Bambak na lang habang imbak siguro to. Na lang habang wala pa. Ayaw ko nang mag-trade. Laging baliktad ang trade. Kaya laging liquidation high. Sabi na. Nabawasan pa tuloy XRP. Nako, lagi nyong ihiwalay yung bodega nyo sa pang-trade nyo, mga lodi, no? Ang panang-trade ko lang, mga butal-butal lang. Lumalaki lang talaga siya ng konti. Pero sabi ko nga sa inyo, eto, 371 na nga, 200 nga lang pambubudega ko eh. Madodoble ko na siya. Kaya nagiging greedy na naman ako. Kumbaga, ang target ko 200 lang. Tapos ngayon gusto ko na maging 400 bago ko ibudega, di ba? Ganun yung mga maling mindset, yung mindset ko ngayon. Pero kasi, yan inaabangan ko din kasi bumaba siya ng konti yung position. Ayoko mag-short eh. Kasi minsan syempre pag mali yung technique, yung analysis mo, kunyari tulad ng ngayon, sabi ko sa 50% bababa yan bago mag-bounce. Kung nag-short ako, lamang na ako ngayon. Tama yung iniisip ko. Paano kung biglang umangat to ng ganun? Di talo pa ako. Ayun yung inaano ko eh. Ayun yung iniingatan ko. So kailangan ko ng confirmation. Once na tumama siya dyan, medyo lalaki yung porsyento na mananalo ako sa susunod kong
position. Okay? Ganun, no? Tapos, may chance din matalo yan. Kasi once na tumama yan dito, mga Lodi, tas napili ko maglong, tapos yung pala ang plano ni market maker, kunin yung liquidity dito, tangina, di hahabulin ko na habulin, yari na naman ako. So, kailangan ko ng talaga dyan. Mga Lodi, matinding isipan pagka ganyan. Boss Jeblo. Pero goods yan Idol Albert, no? Ang bodega. Bodega talaga ang importante ngayon, mga Lods. Boss Jeblo, good morning. Bodega hanggang kaya pa. Another 50 Chainlink ETF niya, December 2, papaldo. Pati si Mrs. holding na rin ng XRP More Power. Oy, shoutout sa iyo, Mike De La Cruz, Idol. I'm BTC jump to XRP all in since 2022. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Disley, boss, yung main team ng Popcat gusto makikulab sa Sachi. 1 billion market cap yung Popcat. Baba pa, no? 1 billion market cap pa lang. Tingnan yung market cap naman sa top 20. All time high niya. Tapos Sachi 8.5 million lang, may NFT pa na parang Pengu. Solid yung upside nito. NFA kanin. Ano ay bigas? Hindi. Alam niyo mga Lodi, kung sa tingin nyo magpa-profit kayo diyan, kayong bahala mga idol, no? Ako kasi medyo lumalayo muna ako sa mga dito muna ako sa mga may mga ETF kasi inisabi ko nga, di ba? ETF cycle ngayong Forza, pang-apat na cycle ng natin ng crypto. Sa on-chain yung boss sa BitGet, andun si Sachi. O nga pala, si Sachi, yung on-chain kasi mga Lodi, sa cellphone lang yan. No, wala siya sa PC pala. Ayun, tama. Alala ko na. So, dun pala makikita yan, Idol. Shoutout sa iyo, John Robert. Tama ka dyan. May mga bagong coins doon na wala sa PC. Dun mo siya makikita sa on-chain. Tama, mga Lods. Kaya, sa mga wala pang crypto exchange dyan na BitGet, mga Lodi, andyan yung ating link sa description. May bonus and dyan, discounts dyan sa BitGet, sa umpisa. Bitcoin Honey, shoutout sa inyo. Sa iyo pala, si John Robert. Amigo, sigurado ang dekalibreng para sa iyong crypto needs. parang si FLM, no? Okay ni Namabe. Ngayon lagi ko na napapanood yung Chiquito na yun mga Lodi. Makukulong kaya yun, no? Mukhang gagapangin talaga ni MG yun Kawawa naman si Casper. Casper. Dangin na si Casper, ginaganapan overall Lahat siya Daig niya pa si Janice dahil trabaho ni Casper Si Pete Felizardo, shoutout sa'yo. Perlasita de Guzman. Grabe, ang ganda ng pangalan mo, Idol makapagbodega me 50k sa $1.3, then stake till 120 days. Ayan. Job Velasco, solid boss. Nakabili ako ng Picoin, 12 pesos pa lang bago lumipad. Nakachamba, sabi niya. Nakaiba kasi ng nga, iba yung galaw ni Pai ngayon. Humihiwalay siya sa galaw ng Bitcoin, mga Lodi. Nauna pa siyang humiwalay kesa XRP. Grabe si Pai Tingnan ko Pai ngayon. Si Pai kanina uptrend nung isang linggo ng uptrend to si Pai 11 pesos October, November na syempre 15, 12 pesos diba? So sa loob ng 7 days 12% siya 18% sa 18 days. Solid, di ba? Si Job yun Perlasita, try mo search OG token loads, interesting. Paki-view din loads, yung 0 is 0 loads. Hindi ba ito yung yung sa OG ba yun? Yung sa sa Squid Game. Yung pinromote ng isang ng asawa ng buntis. Ay, yung nakabuntis dun sa buntis pala. Hindi ba OG yun? Hindi ba OG ko yun? Sige, titignan natin yan.
Jemar De La Cruz, end of December 2025, bagsak hanggang 1.6 XRP. Lumabas na yung mga manghuhulang baba natin dito, mga lodi. Sana nga para makapagbudega tayo. Retest potential sell, sabi ni Yornero. Tama yung TA mo, Lods, galing mo talaga. Sumabay ka ba, Idol ML channel? Ayan. Basta relax lang kayo, mga idol, ha. Huwag niyong panghinayangan yung isang position. Halimbawa, hindi kayo nakaposition dito, 'di ba, nang hinayang kayo, ganito ganyan. Tuloy niyo pa rin yung analysis niyo kahit di kayo nakaposition, kasi for sure magkakaroon kayo ng chance diyan, mga lodi. Habang buhay kayo bibigyan ng chance ng market. Sabi nga ni Boss Robot, maubos na lang yung pera mo, yung market nandiyan pa, kaya wag kang manghinayang pag di ka nakaposition sa gusto mo. Mag-TA ka na lang ulit, tignan mo na lang kung saan pwede. Ganon, di ba? Huwag kang manghinayang doon, mga lods, no? McDo daw yung itsura ng chart. Sana yung budget natin meron din pang McDo. Kaya lang kanina sa ano kami, sa Jollibee kami ni Boy WhatsApp eh. Birthday nung pamangkin ko. Ay hindi, ay na, apo ko na pala yun. Oo nga, apo ko. Ay, lolo na ako, ha. Ang tanda ako na, thunders na ako. Grabe, apo ko na pala yun. Si Tintin talaga. Si Tintin pala yung pamangkin ko, yung tatay. Grabe. Baka siguro nung simula pa lang ng unang cycle, minamanipula na nila ang market. Ngayon lang nakakita kasi dumami na yung mga nagbabantay sa crypto. Pwede rin yan, idol, no? Masaya ang mga pioneers ngayon. At uptrend yung pa eh. Siyempre. Si Clavis yan. Skylab, shoutout sa'yo always. June Abendaño. Yan, lagi yan si Idol. Taga Bulacan yan si Idol. Off topic lang, Idol. Na-hack OKX ko. Nilimas yung balance. May chance pa ba ma-recover? Kagabi lang nangyari. Magano ka yun? Di ba meron silang customer service? Hindi ko kasi alam yung sinasabi ko, mga lods eh. Kapag may nagtanong sa akin na ibang crypto exchange yung gamit, hindi ko talaga masasagot. Di ko tulad dito sa Bitget. Kapag Bitget yung gamit mo, pupuntahan natin yung dito. Saan ba yung dito? Alam ko merong dito, yung basta yung help center, ayan, kita nyo, may help center. Ayan. So, doon natin titignan, doon natin tatanungin. Kaya lang kasi sa OKX hindi ko alam mga idol. So, pasensya na, idol. Siguro kung kausapin mo yung nila, yung customer service nila, mas maganda yung isasagot niya ay yung pakinggan natin. Kasi ako wala akong alam dyan eh. Pwede siguro, kasi hindi pa nangyayari sa akin to, mga lads eh. Pero kung sa akin man mangyari, kukulitin ko yung customer service nila doon, yung information nila. Uy, madam, o kaya sir, paano yan? Ganito, baka may magagawa pa ba kayo? Isa akong avid na customer nyo, ano ba naman yan? Gano'n ka ngayon, no? Si Aldrin yun, ha? Si Ferdinand Sir, shoutout sa'yo. Elbert, shoutout din sa'yo. Ayan, kamusta ang lahat? Sabi ni Elbert Tiguaton, no? Yan si Idol, lagi rin yan, Kaya lang, nawala din ng konti yan si Idol, XRP to the moon, sabi ni Nochi. Ayan. Yornero, break up na. Ngayon, sa tingin ko lang to, hindi ako sure. No, pwede pa siyang bumaba ng 50%. No? Pwedeng, una niyang, pag bumaba, pag tinagos niya yan, ang first na target niya dyan, itong dalawa na to. At ang pinakamalalim na target niya dyan, syempre, ito. Pero kung magbabounce man siya, doon na yan, mga lodi. Ito na yung puno niyang resistance dyan, yung dulo. Ganun. Quantum Epic, shoutout sa'yo. Sela Bila, si Leia, shoutout sa'yo. Si Jasperson Ranjo, shoutout sa'yo. Si Meow, si Insider talaga, mga first comment. Uy, walang insider dito, ha. Ano to? Natural. Ayan, hindi chemical. Si JC, shoutout sa'yo. King Shangsheng, si Engineer Lloyd Cortez, shoutout sa'yo. At syempre, si Stephen Andre ang nag-champion, mga lodi. Shoutout sa'yo, Stephen Andre. So, ayan yung ating news ngayong araw. Mga lodi, maikli lang, pero sana meron kayong mga natutunan sa mga pinagsasabi ko. Mga idol, meron kayong realize or something like that. So, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga lodi. Sana maaga akong magising dahil ang daming nagyayaya ngayong gabi.
So, sana maaga tayo magising bukas para makapag-update tayo. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa... Ay, siya nga pala, sa gusto manalo ng 500 sa December, mag-subscribe kayo kay Boy WhatsApp. Ang kanyang YouTube channel ay nasa link natin. Ayan, yung Clovis YouTube. Yung, kita-kits tayo mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw at... What's up? Subscribe Chloe 23 or subscribe Clovis Gaming and subscribe CJ below. If you want to subscribe to Chloe 23 Clovis Gaming na lang. Nililito mo eh. if you want to subscribe to Clovis Gaming, it's link in the description. Can you exit and write my name? No. Go back to YouTube. What? Just go back. Go down. Go down. Actually, Ito, yan. Gusto mo yan. Ayan na, oh. There's an imposter in here. Who? Search. Ano ba? Magbabay ka na, impostor? Bye. Oh, mabay na. Ang dami pang moves eh. Bye-bye.